On this episode, we are talking about love again How to spice things up. and setting boundaries. So, let's all feel the love and talk. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah, Welcome to the the Baxters Bexters Podcast. Podcast. Go. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join lalo ng Chumiklavu. At nagbaklaan di techuara sa Baxters. Baxters, the Mel. And Jonah Show. Yes. Yes. Hello. Happy New Year to you, everyone. Happy New Year. Lagi na lang, no? Di na Oo, natapos. true. Hindi, ibang New Year naman bilang ito ang ating Valentine's episode. So, pasok pa rin ang New Oo. Year. Oo, since it's a Valentine's episode, putukan literal talaga ang kaganapan for this month. Correct. Yan ang theme, ang goal na dapat ma-achieve. Charis! Mm. Actually, dito talaga nagsimula yung kaka-Happy New Year natin, no, sa episodes. Dahil after nung New Year, Chinese New Year, tapos Valentine's, sunod na putukan talaga ito, no? Correct. Correct. And we Ayan. are on episode 55. Yes, So, oh my thank you. God. Yes, so thank you sa ating mga ating mga patuloy na supporters from here and around the globe. Ayan, ano'y natin, daanan lang natin ng very quick kasi si Gora. Sheila, 'di ba pumunta ako ng Binyag last Oo time. nga. Natatawa ako sa promotional ni Akla. So may magpapakilala tapos may plugging, nakakaloka. Medyo Love na it. medyo nahiya lang ako pero go, oo. Natutuwa lang ako sa support niya. Hindi lang ako sanay na na-acknowledge to kasi nga parang napaka-discreet ng show na 'to. Correct. I mean, hindi siya yung parang hardcore na 'pag may nakita kang kakilala mo, may makinig ka naman. Wala tayong gano'n masyado, eh, 'di ba? Hindi naman True, true, tayo true. hardcore na nag-i-invite. So, thank you for the continuous support and Thank you so much. oo, and welcome to Christening World kay Natalie, 'yan, kay Mm. Nati, yung second baby. And siyempre kay Pau na lagi nakikinig and excited na siya sa Blackpink concert. So, ayan, sa mga manonood ng Blackpink concert, tawag nito, good luck sa pag-secure ng tickets kasi pahirapan na naman 'to, I'm sure. Correct. Wala pang Ayan, and wala pang presyuhan. So, doon pa ako magde-decide kung gugora ko o hindi. oo, correct. And then, siyempre sa ating loyal listener kay Levi, na lagi tayong dinadala Mm. kung san-san because of his work. Yan, thank you for tuning in. Sa Yambao family na nasa Oh Oman, ayan, man, yes. hello. Oo, and then kay Nesty na ating discreet listener din, na Correct. lagi lang traveler ng Korea and Japan. So, hello sis. Kay Si kay Rio Telly. Jean, ayan, si Telly, Yes. hello. And then kay, what's the name? Oh my God. Kay Ryojin sa Australia, hello. Kay Jerome na nasa Hello. Canada, hello. Hello. Dalawa na yung work niya, kaya nahagad siya mag-catch up sa Laban Baxters. lang. Go lang yan. Oo. Oo. Pero Si may Sam. pinagdadaanan siya ngayon. Oo, si Nakita ko Sam nga ang sa ating, nakita ko nga sa TikTok para ang emote, ang emote ni Je. Pero kaya natin yan laban lang. oo, may pinagdadaanan siya ngayon. And then si Sam, ayan, hello, yan, kasi loyal din to. Nagiging Mm. busy lang siya pero nagka-catch up yan ng ating official commentor. Love it. And then, Yan. sa mga hindi namin nabanggit, ay kay Ate Jean, yan, lagi yan Yes, nakikinig. hello. Yung guest natin last time. And sa mga hindi po namin nabanggit, sorry, ang dami ninyo, but thank you. Baka sa susunod na episode, maihabol or maisingit. Or let us know kung nakikinig kayo tas di kayo nababanggit para Mm-hmm. ma-shoutout kayo, 'di ba? Chula Gems. Ayan. Ayan. And nabasa ko sa comment ni Pau na dun sa last episode natin yung about solo traveling. Sabi niya, hindi niya na daw Yeah. ma-remember na siya yung nag-book nung solo trip mo. And then, sabi niya, nakaka-inspire daw yung Gusto niya na din daw i-try ang solo traveling. Go, Pau, push mo yan, Oh my ilaban. God.
Oo, ilaban ng solo traveling. Mas sa totoo lang mas maganda siya gawin 'pag single ka, kaysa Totoo yung naman. in a relationship. Kasi 'pag single ka mako-question ka pa ng partner mo na pinagagagawa mo at may pa-travel ka mag-isa. Of course, alam mo yon, you can Oo, hindi oo. mo naman masisisi yung partner mag-isip ng kung Totoo, ano-ano totoo kasi naman. mag-isa ka nga lang dun, eh. Na kumbaga prone ka sa interaction with other people and you don't know what might happen 'pag gano'n na solo Yes. traveling. Eh, ayan. Anyway, good luck pa kung gusto mo yan i-pursue basta may consent ni hubby. And then, tawag nito, yes, ikaw talaga yung nag-book nun kayo ng ate mo. Nung ano na yan. Kasi nga, bobonics pa si ate sa mga traveling kineso. Ayan. Siyempre dahil nga bago tayo magsimula sa usapang pag-ibig, dahil nga buwan ng pag-ibig ngayon, umpisa muna natin sa maiinit na balita nitong mga nakaraan. Yan, tayo na agad baklita, Baklita, ang mga balitang bakla. bakla. Yours. Yan. Ayan. Ito na, Unang, unang-una. Yes, mainit-init ang impeachment ni ate mong Sara. Pag ako, sorry. Hindi, bago tayo mag-touch dito sa impeachment kasi I think na-cover natin noong December yung impeachment na nangyari sa Korea. 'Di ba yeah, nag-martial law, na-impeach yung president, may pumalit na yeah. president. Yung pang pumalit na president is impeached na din. Oh my God, hindi ko So, alam yan. pero Oh, yun lang yung nalaman ko. Hindi ko na alam yung details about it pa kung ano nang kalagay niya ng government sa Korea. Pero they seem fine and everything. So laban lang Korea. So balik tayo sa Pinas, no? s- oo, South Korea to, di ba? Just to be Oo, clear, sa South. South Korea Yes, po yes, itong yes, yes, binabanggit yes. namin. Oo. Ayan na nga ang pagkaka-impeach kay Sara Duterte. So kung matatandaan nyo, noong December 2024, apat na impeachment complaints yung formal na i-file against Sara Duterte. Um, so ang mangyayari kasi diyan, if you file mo siya sa Congress, House of Representatives, and then pagbobotohan, I think bumoto yung 200 plus na representatives yung bumoto. And then yun nga, so she's voted to be impeached. I think this is in relation with yung budget and yung mga confidential funds nga and everything with the Mary Grace Piato stuff and everything ganyan. And feeling ko nakadagdag na din yung ano niya, yung breakdown niya on a Zoom yung mga pagbabanta and Pinagsasabi niya sa everything. Zoom, oo. Oo. Yun. So yun nga, she was impeached with 150 plus votes. I think 102 lang yung kailangan niya makuhang votes. She eventually got 150 plus votes to be impeached. So ang next step niyan is pupunta na siya sa Senado, magta-trial sila doon at saka magde-decide ang Senado kung i-impeach siya o hindi. Ngayon, the thing is, nung pinasa nung House of Representatives yung ano nga yung formal na papel um para i-impeach si Sara nung dumating siya sa Senado, the day parang sinubmit siya around 5 p.m. ish, pa 5 p.m. na. The next day is the last day of the Congress for this term kasi nga mag-election. So ang balik nila sa June na with the new set of senators and yung mga dating maiiwang 12. So hindi so may So, so sige yung new, go. yung new set of senators ang magde-decide kung ma-impeach siya Yes, or hindi. kalahati. Okay. Oo, yeah. And yung 'di ba 24 lahat 'yan, alternating. Oo, oo. Oo. So yun. Mm-mm. So yung bagong 12 at yung matitirang 12, sila yung ano. So meron pang a few months. June pa ang balik ng session sa Congress. So medyo kaya hindi din ako nag-post about it. Parang hindi ako masyado nag-celebrate kasi alam ko na it's still gonna take a long time to process it. And knowing the lahat kasi ng politiko sa Pilipinas is always thinking ahead of the elections. So hard for them to make decisions na dapat yun yung trabaho nila. Parang masyado nilang kine-consider if maboboto pa sila, makakasira ba to sa pangalan nila sa susunod na election. That's yun yung tingin ko. So parang medyo jaded ako na if Sara's gonna be impeached. The thing is, um,
if hindi ma-impeach, I mean, di ba ilang buwan pa, mga 2-3 months pa bago yung June, bago yung session, and then after that, may possibility na Sara could resign. Parang voluntary siyang aalis. The downside of that is, makakatakbo pa siya. Kasi yun yung ano pag na-impeach ka, di ba hindi ka na pwedeng tumakbo ulit for president, vice president position. So, yun yung worry ng mga tao na baka mag-resign si ate mo. So, may chance pa siyang tumakbo, di ba? Yun. So, yun ang ano natin. Tsaka Yun kung ang, tsaka kung isipin mo parang sinadya nila yan na ngayon lang nila bringing up yung lintik na impeachment kung kailan malapit na mag-ano, election. Alam mo yun, mhm, sobrang tight ng schedule para lang hindi maasikaso yung pa-impeachment niya talaga. I don't know, parang mm, ano, everything is ito lang masasabi ko mga Bex. Lahat ng nangyayari sa ano sa government, sa Senado, lahat 'yan planado. Lahat 'yan mm, kalkulado. Huwag mm, po tayong maniniwala sa kung ano lang yung nakikita nyo sa balita na report na ganito, hindi. Planado lahat na nangyayari. Lahat ng ginagawa nilang aksyon, meron niyang end result na sila-sila lang din makikinabang. mm, So, hindi naman sa nagbibintang ako, Day, pero nagbibintang na talaga ako kasi wala na talaga akong amor sa, sa sistema ng Pilipinas. mhm. Same naman. It's been always like this, and sadly, it's the people who voted for this. Mhm, Alam mo yes. yon. True. So, wala kayong karapatan magreklamo ngayon. Kasi binoto nyo Yes. sila. Yun, Actually, wala ano kayong nga karapatan magreklamo. medyo nga uminit ang ulo ni ang Senate President Chis Escudero kasi parang um, Mm. nung pinasa sa kanila yung mga papel na impeach sa House of Representatives si Sara, do your thing. Parang gawan nyo ng paraan. Parang ang eksena, minamadali nila yung Senate to do something. What could they do Mm. with the one day? No? So parang ang tagal din talaga nung mabagal yung proseso, no? So I don't know anong chess game ang ginagawa nila dito, pero for sure there are hidden agendas, there are Oo, of scheming and course. stuff. So ano na lang lagi, always take a grain, ano yun? Take everything with a grain of salt. Parang masyado agad, believe na. I'm just, yung parang kalma lang tayo agad. Huwag tayo agad nagse-celebrate kasi at the end of the day, tayo lang din ang Exactly. madi-disappoint, 'di ba? Na hindi na naman Oo. nangyari or whatever. Hindi na naman natin gusto yung outcome. Ganun. I think ang nangyayari kasi ngayon is ginawa na lang katatawanan ng mga tao yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. It's Yes, because oo. everything is a joke. I mean, Protect hindi mo na Sarah. talaga alam kung ano yun. Alam mo, hindi mo na alam kung ano yung totoo at ano yung hindi. So it's really hard, and that's why I completely understand people just making fun of it because there's nothing to gain from it. So, Yeah. kung Mm-mm. so better yet, pagtawanan mo na lang, maging masaya ka na lang kahit nakakabwisit. Alam mo 'yun? And then feeling ko yun na yung nangyayari ngayon eh. And then syempre yung mga tanga nating kababayan, patuloy pa rin sila sumusuporta. Ituloy-tuloy nyo yan. Kayo naman na nagsasuffer eh. Oo. Anyway, Wala tayong control sa ay, mga wala tayong nangyayari sa oo. loob ng wala tayong control sa mga nangyayari sa loob ng kamara, no? Pero may control tayo sa election. So please naman, boto tayo ng mga taong dapat iboto. Huwag tayong nagpapadala Eh sa wala na ngang survey. choice. Huwag tayong nagpapadala sa ano kasi yun yung mga survey. Like it's like manipulation, it's like mind setting people na ito yung nasa top, siya na lang iboboto ko. Parang Guys, my God. It's ang point crazy. It's lang so naman dito crazy. is, ang point lang naman dito is, money is power. So if you Mhm. have the money, you control everything. And that is what's happening here in the Philippines. Mhm. Ganun lang yon. Yeah. So, ewan ko, ayoko na talaga. Ayoko 'tong topic na 'to. I hate it. I hate it, I hate it. Ayan, gusto ko na mag-move on. Move on na tayo sa next. Siyempre ayan from last week we talk about the Grammys, right? Mm. So, ngayon naman update lang ng very, very light sa mga Yes. kaganapan nitong Grammys, ayan. Ako kasi let Ikaw na, me Bex. let As a me say my fanatics, binibigay ko oo. na sa'yo 'to. Yes. Please At give ako me na the dun sa next chance. topic kasi Oo. gigil din ako. Ikaw na yan, true. Give me this chance to say my piece kasi parang after manalo ni Beyonce ng Album of the Year and Country Album of the Year, there's been a lot of Yeah. backlash online.
regarding if she deserve True. it and ganyan yan. And most of it are coming from Billie Eilish fans. Okay, Sila talaga gets. yung Okay. galit. Okay, so meron akong Oo. lista dito na number one, mong sinasabi, binili ni Beyonce yung album. Bakit ngayon lang niya binili? Bakit niya binili for Lemonade? Hindi niya binili for Renaissance? Diba? Sasabihin Oo. niya, she has the most Grammys. She has 35 Grammys. Pero ito lang ang first, niya, one of her first major awards. Kasi ang major, if you guys don't know, there are four major awards in the Grammys. Album of the Year, Song of the Year, Record of the Year, and New Artist. Yun lang yun. And sa mga, parang bakit ang dami niyang nominations? Bakit ang dami niyang Grammys? Kasi nga, she explores with different genres in one album. Parang, sa isang album, magsasubmit siya sa iba-ibang category. Siyempre, mas marami siyang chances of winning. Yun lang yun. Hindi siya yung like other artists who sticks to just one genre in an album. Parang, siyempre, mas limited yung chances mo to win. Number two, sabi nila, it's not country enough. What is country? Sinong nagdidikta kung ano ang country at hindi? There's an acoustic Oo. guitar, there's a banjo, there's a fiddle. Ano pang gusto nyo? Magtumbling si ate. Parang, nung si Post Malone, I'm gonna ask you best, anong genre ni Post Malone for you? He's pop. He's pop Hip-hop. for me. Hip-hop pop siya, Hip di ba? hop, hip hop pop, ganun siya. And then he does collab. And then, yung last album niya was a country album. Walang malaman lang umalma about it. Kasi sa white guy. That's it. Yung last album niya was country, yung last project niya was, kaya nga nag-collab sila ni B kasi they are both venturing into country music. Pero kay Beyonce lang tayo may issue. Oo. Dahil yung mga Selective nagsasabi, issue. true. May mga nagsasabi din na, hindi wala naman, hindi ko nga alam na nag-drop ng music si Beyonce. Wala pa nga ako napapakinggan sa album na yan. Bakit yan ang nanalo? Then you don't have the right to say any opinion about it if you haven't listened to it. Kasi ako, I listened to Billy's album, I listened to Sabrina's album, I listened to Chapel's album. And Cowboy Carter pa rin. Kasi it's not about the Grammys is never about streams, it's not about hits. It can maybe affect it, pero mas talaga sila, more on the cultural impact of the album and yung body of work. Yun yung tinitingnan, lalo na for album of the year. And sana sabi nila, dapat daw nanalo si Billy. Hindi nga siya nanalo against Sabrina Carpenter sa mga pop categories. Paano siya mananalo ng album of the year? If it's not even pop album of the year, how could it be the album of the year? Diba? And ito pa another issue ko with the Billy fans is dalawang beses natalo si Billy kay Sabrina, pero kay Beyonce lang tayo may issue. Again, it's a white woman. Parang, oh my God, it's just like, the racism talaga, it's like, kahit hindi mo, it's so blatant, lalo na when you read the comments Girl, online. Oh my God, that's why I don't read na eh. Ganyan. And, I yun think lang naman. this is the best response to all the haters and the likes. And I suggest you make a one video reel about this review. And I think it will blow up. Kasi And, sa totoo lang, ang daming tanga. Alam mo yung parang huwag tayong pero, tanga. Minsan nakakaloka kayo. Alam ko, I've been using much of profanity here in the podcast because I'm being myself. This is me. And genuine lang talaga ako sa mga comments ko sa mga bagay-bagay. Wala kayong maririnig dito na filter or kaplastikan. Alam mo yan, Bex. So, it's either you listen or you refuse to listen to the truth. yes. Ganon. Yun lang Period. yun. Period. Yun lang yun. Period. Diba? And actually, as a Beyonce fan, I really knew na she wasn't expecting to win anything. Nung unang award Fake niya nga daw yung reaction. nung Yun ang country, bali-balita. nung country album of the year, sobrang shook siya. And then also, I know Beyonce, what she was wearing, while it was pretty, it was custom Schiaparelli, it wasn't like, parang she was just there to attend. Hindi siya yung like nung outfit niya nung Renaissance, yung
nag-expect siya for Renaissance and nung kay Adele na talagang naka-outfit si girl na I'm gonna win, I'm gonna go up on stage. Hindi ganun yung effect nung outfit niya this year. Parang pareha sila ni Taylor actually eh. They just went, yung looks nila, makikita mo din kasi yun eh. Parang they are both expecting to not win anything. Kasi yung parang, hindi talaga pasabog yung mga ano nila. I mean, magaganda yung mga outfit nila, pero hindi siya yung like, para magpaagaw pansin. Yun lang. And, um, my last piece with this is, if hindi nyo gets yung Cowboy Carter, you are basic and that's okay. Yun lang yun. Oo. Oo, oo. True. Ayan. Sana may clarity, no, dun sa mga nag-iisip. Ayan. Pag-isip-isip Yeah. muna kayo bago kayo mag-hanashi. Tapos kung may ibabash kayong isa, i-bash nyo lahat ng natalo. Or Oo, yung true. mga May issue yung lang kayo mga, kay Beyonce. May issue lang kayo kay Kendrick Lamar. May issue lang kayo kay Doechii. oo, dapat sa lahat may issue kayo. Charis. Hindi lang sa mga black Eh, artists kayo may issue. Kasi it's oo, telling on nakakaloka you. kayo. Pero Yeah. ano kalma ko Ayan. I mean Oo. like, naipon lang din yun. Pero kasi, like what I've said sa mga learnings ko in the past episodes, no, if Beyonce is not losing sleep with this issue, I'm not gonna lose sleep as well. Parang okay, go. Yeah, exactly. Ayan mga Bex, so ito na nga, mainit-init pa ito. At Ano ba ngayon lang ito yan? pumutok. Ngayon ko lang 'to nabasa pero it seems like this happened madaling araw or something. Lagi na lang madaling araw nangyayari mga bagay-bagay. And it started with all the cryptic posts from Andy Eigenman. At sobrang Mhm. init po nito, lalo na ang topic natin ngayon ay isa Valentine's. sa topic Oo. natin ay setting boundaries. So dito pumapasok yung issue na yun. Oh my God talaga mga Bex. Kasi nga ang pinag-ugatan, number one, yung cryptic post ni Andy. Tapos syempre inungkat na ng mga tao, ano ba kasi yun? Tapos nakita nga yung post na tag dun sa sa fiancé. Fiancé pa lang no, ni Andy si Filmar na may picture na may kasamang affamers Yes. na nag-post na na pareha sila ng tattoo, couple tattoo ang effect, 224. I don't know what that means. I know Alam mo what ba ang that ibig means. sabihin nun? Yes. Ano yon? Today, tomorrow, and forever. 224. Today, Ay, tomorrow, forever. o 'di ba? So, ayun po ang so ngayon yun yung pinag-ugatan ng ng speculation ng mga tao na baka it has something to do with cheating. Pero ang claim kasi ni Ate Girl nung affamers, actually guys nagkaka-post lang niya. Ang claim niya is, ang sinabi niya, tawag Sumilip ako nito, sa account niya, li naka-private na eh. little brother daw niya forever si Filmar. Parang gano'n yung caption ng picture nila nung Oo, na yeah. yung may Nakita ko tattoo yun. ganyan. So, ako, okay, kung ako yung wife or kung ako yung kinakasama nung utoks, die. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko kasi unang-una na-confirm din na wala palang consent ni Andy yun. Hindi niya yun alam. Second of all, naglabas na rin ng statement si Filmar using the Instagram stories din, pero naka-Siargao na na salita. So, translate siya ng PEP online. Ito ang resource natin ng PEP PH. Ang sinasabi doon ni Filmar, kung ano man yung totoo yun. Para daw hindi na daw humaba yung usapan. So, inaamin niya na kung ano man yung mga nagsi-circulate na issue, totoo yon. Pero hindi niya sinabi kung ano yung specific na issue, yung totoo. Eh ano ba yung kumakalat na issue? Nag-post na si Andy na Year of the Snake daw pala ngayon. Ganyan, Yes. kenemes. so, so hindi ko, sobrang nakakaano lang kasi nag-post pa siya about dun sa situation na paano pag yung partner mo, ganito yung minessage si ChatGPT, kinuha niya yung Oo nga, nakita ko din Correct, yun. nakakaloka. Nakakaloka, kinuha niya yung response sa ChatGPT na na yun nga, kailangan daw clear yung communication na dapat alam niya, Mhm. gano'n. Kasi siyempre, bakit ka magpapa-couple tattoo? Hindi mo nga yung jowa. Tsaka, ang hirap pa kasi kung kaibigan mo lang 'to, dapat may boundaries tayo. Yes, true. Wala namang Ako, masama na kung maibigan ng opposite sex, pero you should know your boundaries when you have yes. a partner.
The only instance for me that it would be okay to have like a matching tattoo with someone is if mag-asawa kayo or magkapatid or magpisa or basta ano kamag-anak mo, ganyan. For me, that's the only case. Exactly. Pero if you're or pwedeng sigurong BF, like tayong dalawa, like wala namang mali siya ever. Hindi naman tayo Oo. kasi I'm gay, you know. Walang chance. Kaya rin Yeah. siguro yun. Pero if it's like a straight people and oh my God, I will not take that good also, no. And parang Oh my God. may Mm. sinabi pa dun si Andy na she tried reaching out to the girl and talking to her about it and then parang hindi siya nireplyan. Parang dinedma lang siya. So parang dun siya mas na-hurt na parang, um, bakit hindi, I mean, why wouldn't you talk to me? Parang ganun yung eksena. Mm. Ayan, bago siya nag-private, nakuhanan ko pa ng screenshot yung post at babasahin ko dito para sa ano, for engagement, para makuha lang natin yung ano, yung simpatsya ng mga tao kung anong masisay nila. Kasi ito ang sagot ni Ate Girl, no? Ito yung babae. Sabi niya, I just don't understand why some people, ito siya, oh, nakikita niyo ba sa camera? Or hindi? Anyway, iano ko na lang yung screenshot sa'yo, Bex. But yeah, Gora, I just gora. don't understand why some people have so much hate in their minds and bodies. I hope that if you ever make a hurtful comment, you can still sleep peacefully at night and smile knowing you've caused someone pain. I'm still human din naman. I still feel hurt, and when it's too much, it cuts deep. I hope you never become the reason someone cries themselves to sleep or questions their worth asking why they weren't good enough. Dahil sana tinanong mo yun sa sarili mo bago ka naglandi. Pero, Okay, we're all going through something. Can we at least try to be kinder to one another? Sana naging kind ka din kay Andy kasi meron silang 3 anak eh. At I mean no harm. I mean no harm daw. I mean no harm to others. If you will be kind to me, and I assure you that I'll be kinder to you. Never judge someone without knowing the whole story. You may think you understand but you don't. Hindi ka talaga namin may intindihan sis. Kasi kung alam mo na meron ng pamilya yung best friend mo, dapat alam mo yung boundaries mo na pang best friend ka lang, hindi ka pang ano, pang asawa. at 'Di saka ba? ano meaning no harm is so gaslighty. Parang it doesn't mean you don't mean any harm, doesn't mean hindi ka makakasakit. Sadya man o hindi, the end of the day, you hurt Yeah. someone. 'Di ba? So take Yeah. accountability for your actions. Hindi yung playing the victim role, you know. It's like, my gosh, I cannot. Eh pero ano in ngayon lang lumabas talaga to na blatant na ganyan. Pero ever since kasi before pa, issue na nila yan si girl. And there is another Talaga ba? girl. Okay, di ko Meron alam. pang meron pang isang girl na issue na nila yan before. Nung mga times na nakakamatay lang ni 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 mother, ni ni Jacqueline. Mother Jane, oo, Jacqueline Oo. Jose. Parang doon, parang ano pala kasi wala siya doon or lagi siyang nagtatago. Si yung lalaki parang hindi siya in good terms with the family and ganyan. Tapos yun nga, may mga lumabas na din before na a different girl and then also this girl. Parang, this is, I don't know if this is politically correct or may issue talaga ako sa mga not so good looking people I know. na nakakaget ng mga super fresh na mga jowa kasi lumalakas yung loob. Parang, kape. Ito yung literal lang, Oo. kape, konting kaba. Wait lang gusto ko lang i-clarify bago tayo mag-deep dive dyan sa sinasabi mo, Bex. Ika-clarify ko lang, hindi lang yung babae ang may kasalanan dito. Hindi Yes, lang yung yes, third yes, party na yes. may babae. Yung lalaki, Mhm. kasi baka sabihin nila, ba't ako galit na galit dun sa AFAMers? Dahil galit din ako dun, mas lalo akong galit dun sa Otox. Kasi nga, hindi na nga fresh, nag-cheat pa. Ito na yung sinasabi ni Mel na, tsaka na nga, tumaas pa yung confidence level mag-cheat. Parang Di tanga, hindi ko ba? kinakaya. I Oo, cannot. My gosh. And ano oo. parang, pero hindi ako Minsan, masyado gulat talaga. Kasi parang, yun oo, na nga oo. eh. Yung parang, the Ongoing fact na, siya. nung naget niya si Andy, parang, ay, kaya kong gumet ng ganito ka-fresh. So, kaya ko din yung mga hindi masyado kasing fresh ni girl. Alam mo yun, parang, may lakas na loob eh. May kapal ng pes.
Hindi naman maganda yung Afamers, Afam lang siya. Maganda pa din si Andy, tigilan ako. Yun ang hindi ko kinakaya talaga dahil. Di ko, eto yung kanta ni Andrew E. Maalala nyo. Sabi ni Andrew, E, humanap ka ng pangit at ibigin mo tunay. Mga zis, kung nga hanap na lang din kayo ng jowa, make sure na yung fresh. Yung fresh, yung yung pasabog. Para pag nag-cheat, at least, I'm honored. Tsare. At least nakarat ko tong fresh na to. Alam mo yung ganon? At Hindi least yung parang nakascore ka iiyak ng ka na, isa. oo, nakascore ako ng isa. Hindi yung iiyak ka dahil, shoot, na, nag-cheat tong pangit na nga nito, nag-cheat pa. Alam mo yung parang Yung lokong-loko ka. oo, di ba? Parang masasaktan ka talaga. Kasi parang, shit, ang ganda ko, nag-cheat pa sa akin tong pangit na to. Parang, di ba? Alam mo yung parang, Mm. di ko kaya. Di ko kaya Pero tong mga syempre, nangyayari na to. ang pinaka-affected with this issue is yung mga anak nila. Kawawa naman din, no? So, Yan. Oo. Tsaka hindi ko din masisisi si Andy, no, if in the future or in the next few, mabalik din siya, magiging sila ulit, she will try to work it out. Kasi syempre, may anak sila di ba? oo. Pero what frustrate me the most is that she's an actress here. Alam mo yun, sobrang niya, parang, tawag nito, Bex, maganda yung buhay niya dito. Yes. Masarap ang buhay niya dito. Prinsesa siya dito. For sure, may driver siya, may yaya and everything. But she sacrificed everything. Mm-mm. Iniwan niya lahat ng karangyaan, gumora sila ng isla para makasama 'tong lalaki na 'to kasi nga surfer. Ano naman ang gagawin ng surfer sa Maynila? May dagat ba dito? Siyempre mag-a-adjust ka kung saan nandun yung partner mo, 'di ba? So ang dami niyang adjustment. Tapos parang come to think of it, yung pinagdadaanan ngayon ni Andy, siguro sobrang hurt na hurt siya, naalala niya yung mga ganon. Nasa peak Mhm. siya ng career niya nung nangyari 'to nung naging Yes. sila nitong lalaking 'to So iniwan niya talaga lahat. So parang kung isipin mo, shit, hindi naman sa nasira yung buhay, pero it could have been a different route for her kung hindi niya pinili tong tsakang surfer na 'to. Alam mo yon? It could have Yung been a tinatawag fang na boyfriend for her, 'di ba? Siguro nasa abroad siya ngayon, tsaka Algan man siya. I mean, Mm. she could have Wala been tayong living in maano. abroad, not here, Mas 'di bet ng ba? chop suey. So, Alam mo, yung mga tsaka, yan pa yung malalakas ang loob, nakakagigil, di ko kinakaya. gusto ko yung gigilo. Oo, dahil pati yung pag-uugali di ko din Sa ugali na lang kaya. babawi, no? Tsare. Oo, hindi pa magawa ng paraan, 'di ba? Si siguro kailangan ng budget pang Glutadrip, EMS. Gagi. So, ayun. Yun lang naman ang Ayan. ating mga baklita. Ay, mabilis lang. Natatawa lang ako nung si Christine Reyes. Nakita mo ba yon? Nag-viral siya. Si Oo, ayan, Raulo sige, naman singit kasi. natin 'to. Tapos, victim pa si ate at the end na parang, girl, kasi po nung birthday niya, nag-post siya sa story na RIP ba? Parang ganun. In one post na text, Shanchay, ganyan, parang RIP Barbie, so ganyan, ganyan. Also, happy birthday to me. It's my birthday, ganun, ganun, ganun. So parang, girl, anong connect no? Magka-taggy ni Barbie so sa birthday mo in one post. Tapos, at Alam mo, di lumabas, tapos napagtawanan siya. Tapos nag-post ulit siya na parang, ang gagaling nyo na, mahirap na maging, wow, mahirap. Parang pa-victim na bigla. Parang, girl, it's just all fun and games here. Parang, masyado mo namang serious. Pero oo, at the end of the day, ikaw din naman oo. kasi may gawa. Oo, ang tawag diyan ay Victim Olympics. Magsama-sama yung mga biktima. Oh Mag-Olympics my God, kayo, clerks. paano kayo, pa-victim kayo nakakaloka. Yung kay Ma'am si Christine, ito lang masasabi ko, Day. Hindi talaga binibigay ni Lord lahat. Hindi talaga binibigay. Minsan ang binibigay lang ni Lord, ganda, kagwapuhan, pero wala kang brain. Minsan naman bibigay ni Lord sa'yo, brain lang pero hindi ka fresh. Minsan naman ibibigay sa'yo ng both. So kayo na mga Bexter magsabi kung alin ang nakuha ni Christine sa Alam mo, pagpo-post niya ng ganon. feeling ko ito yung pinaka-most cancelable baklita natin ever. Talagang Wala akong pakialam. labas yung Wala gigil akong natin pakialam. parehas. Kasi dahil 1 week akong nanahimik sa mga mga posting at mga issue Oo, dahil. So true. parang
At the end Okay. of the day, truth Push. hurts. Kanga, di ba may kanta si Beyonce na Truth Hurts? Oh, Mm. hindi mo yan. Oh. So, ayun Ayan lang mga naman, Bex no? ha. Tuloy-tuloy lang tayo sa chikahan sa pagbabalik ng Dexters. Dexters. Ang syugramang Itez ay rated Niez PG, bonggang-bonggang patnubay, at guidance counselor China ng Muji at Puji ang Nidsung. Maaaring habsitay ng masiselang event, hanash, emehan, tsuktsakan, orkotan o drogembang na whiz-carry sa mga bagets. And we're back! And we're back. Ayan. Comment Diba? kayo below Agad-agad. if, nagustuhan niyo ba yung, if bet nyo ng mas maanghang na baklita. O, balik tayo sa pa-sweet. Parang get yung anghang this, Ako for me, ito masasabi ko pinaka-best na baklita in With the all seasons. Oo, Charis. tara. Ayan. So, dahil Valentine's, di nakaka-Valentine's yung baklita, pero Valentine's ang episode natin today. Correct. Oo. Pero Ayan. relate naman yung isang baklita kasi relationship yun eh. Relate. Tama naman. Oo. Ito ang 11 must discuss topics to amp up your intimacy. Yan. Correct. According yan sa Yan. Number one na, anong source natin dito? Para lang alam ng ating mga Baxters. coconut.com. Ayan. So, i-check out nyo na lang din dyan. Okay, number one, yung mga fantasies and fetishes. Ayan. Ayan. Bakit nga Tama ba naman. importante ito pag-usapan? Para alam niyo yung yung mga hindi common na gusto pala ng isa't isa. Alam mo yun? Parang mas maganda na pag-uusapan niyo yung mga Oo. para hindi hahanapin sa iba. Alam mo yun, no, kaya mo i-provide, Correct. 'di ba? Mahirap pa yung Oo. mahilig pala sa mga roleplay, 'di ba? Tapos hindi Pero, mo alam. yung, correct. Yung mga ganito guys this is really for open-minded people. Kasi kung close-minded ka, hindi mo may entertain yung mga ganitong ideas ng partner mo. So, dapat you also open yourself to your partner in this type of topics na kailangan mo din Yes. mapag-usapan. Mm-mm. Pero ayun, what if, singit ko lang ng very quick, what if yung partner mo bet ng orgy, yun pala yung fantasies niya, or threesome, or yung mag-swing, ganyan, ano mangyayari? Laban ka ba doon? Ako, I'm open to it. Yes. Oh my Ikaw? God, totoo to? Mm-mm. Totoo. Ako Ikaw, hindi. no? Hindi talaga ako. Kasi, ako selfish ako when it comes to relationship. I mean, gusto ko sa akin lang. Oo. Parang I just don't see myself seeing my partner fucking someone else in front of me. Or Your me being fantasy. fucked by someone else and then my partner is watching me. Parang hindi ko kaya. I can't. So, Ako it's not siguro. for me, this kind of Siguro, I'm open to it now because I don't have someone in mind. So, baka pag, Oo. baka pag meron ng person, baka mag-iba yung isip ko. Pero I don't know, parang, siguro ang rule ko lang with this is it has to be someone na totally cut off after nung pangyayari. I mean, no connection na agad. Parang ganon. Has to be. And then, second, na dapat pag-usapan is the physical limitation. Because baka meron kasing mga bagay na hindi mo na kaya gawin, tapos pinupush ka ng partner mo gawin. So, you need to be open about it and just say na ito lang yung carry ko. Ganon. Gusto pala sa werot, hindi mo carry, di ba? Oo. Nakayanan kay. Charis! Lagi kong kinakaya. Charis! Oh my God! Wala akong ibang choice. Oo, Doon lang dahil. talaga. Correct. Correct. Pero hindi, yun nga, tama naman. Saka hindi, malay mo, gusto niya
on top ka, tapos jingle ka na, o kaya masakit na yung legs mo, na, hindi mo na carry, Oo. di ba? So, You don't have to tell me that. Charing. hindi! Kasi, Charing lang. yun yung last ko na Oh, experience. Kasi before, oh. carry ko siya. The last time I tried it, parang, Exactly. oh my God, ang sakit pala niya dito sa ano. Oo, dahil workout siya, dahil dati Oo. active, dati yun ang pinaka-favorite kong gawin. Tapos nitong Ah. sabi ko, dahil nga tumatanda na tayo, we're getting old, parang, fuck, why this is so hard? Alam mo yung parang, ba't ang Oo. hirap gawin? Parang gano'n, na parang dati ang easy-easy lang for you. And yun, Yes. lalo na nung nung kapayatan ko, ay, mas Mm. aktibo tayo dyan. Oo. Yung mga Ayan. Ano gano'n. yung O kaya malay may asthma ka, gano'n, dapat alam nyo sa isa't isa yan, no? Para hindi na push to correct. the extreme. Allergy sa pawis. Ako may allergy ako sa pawis eh. Yung sobrang Mm. pawis. Tapos namumula na yung ganto ko. Wala na. Endgame. Mm. O kaya Kailangan may aircon, ganun. may mga allergies din sa latex or sa ano, di ba pag sa Oo. yung wrapper is, pag ano, mamaya namamagana pala yung kifi mo after, no? Correct. And yung number 3 is desired frequency and libido. Yan, gaano kadalas or hanggang kailan lang ang carry mo, ganyan, ganyan. So, Oo, dapat, kasi ano, syempre, with the busy schedule, kailangan we learn how to compromise. yeah. Oo. Ang alam ko according to experts, ang pinaka-recommended nila na healthy is once a week. Yun ang huli Okay. kong At least, di nabasa. ba? Kasi dati kasi kaya ng 4 eh. Ah, 4 times, 4 times na. Minsan nga everyday. Sabi ko, dahil part ng nakapagod. part na ng daily routine. Oo, dahil Why gigising ka, not? gano'n na di 'Di ba? ba? Kung kaya rin nyo naman, why not, 'di ba? Ilaban. Oo, dahil. MOA na after, gano'n. Moving hands. Oh, naalala ko yung moving hands. Anyway, ayan. Siyempre, ito na. Number 4 is, ano to, Bex? Exclusivity, ayan. Ito yung sa mga hindi, Ayan. actually, pwede din to sa mga magjowa, no? Yung like, Mm. exclusive ba kayong dalawa or you're open for another person or like, bawal talaga or anong pwede, mga ganyan. Oo, Kahit sa oo. kahit hindi sa sex kahit dun sa relationship mismo, like okay lang ba makipag-friends or okay lang ba na makipag-hangout or kumain, parang mas okay na pag-uusapan niyo to each other na hindi pala okay sa iyo yung Exactly. meron siyang BFF na AFAM, tas may tattoo sila together, 'di ba? Hindi pala yung okay sa iyo. Maganda na na-vocalize mo, 'di ba? Sa akin, hindi talaga okay kahit magkaibigan kayo, may tato, tas tayo walang tato. Parang joke ba to? Alam mo yung Totoo, parang, true, true, true. yan yung hindi ko kaya kasi parang meron naman tayong tattoo, 'di ba? Baka di tayo magpa-tattoo ng sa atin, tas iba yung sa Oo. kanya. Gets mo? Parang okay lang sa akin magka-tattoo sila, pero nauna ako dapat kasi sa akin 'to eh. At saka Alam mo depende yun? din sa tattoo. Yung 224 cannot be. No, no, Day, no, no sana man lang way. puwedeng yung mga let's say, flower na same kayo or star or anything na mini lang, tanggap ko Yeah. eh. Direct 224, today, tomorrow, forever. Dahil kasalan, ano 'to? I cannot. Ayan Ayan. na. Ano ba ang number 5, Bex? Go, ikaw na Eto dahil pasok you na are pasok 'to big on this. yung boundaries nga, pasok na pasok 'to. Dahil sinabi rin 'to ni Andy na isa sa mga stories niya kasi na parang alam na daw niya kasi yung red flags, nakita na daw niya Mm-mm. yung red flags. Pero ininda lang niya. Kasi nga, bago naman nga daw kasi siya pumasok sa picture, magbeses nga daw yung dalawa. So parang sa kanya, bibigay na lang niya yung tiwala. Pero dapat daw pala, natutunan niya na hindi naman daw toxic na mag-set ng boundaries sa Yes. relationship. Mm-mm. O di ba? Go, Sabi pa Andy! niya, sabi pa ni Andy na ano daw, every time na nag-aaway sila, parang sinususulan ni girl yung lalaki na maghiwalay, pakipaghiwalay na. Parang gano'n. Parang Correct. Mm-mm. as a friend, hindi yun yung correct way to go out. I don't know, me lang as a person. Kunwari, merong fresh sa office, hindi mo kukonsintihin yung frena mo. Iba yung dating sa akin, Vex. Charis! Magsasabihan mo. Charing lang. Oo. Parang hindi ka naman ganon. Parang iba yung mga nasa DMs. Oo.
Alam mo 'tong episode na 'to, very cancelable talaga in all sense, ha? Pati yung content, shoot. Ayan. Ayan. Ayan, yun, importante yung knowing your boundaries, like, especially kung, halimbawa, katulad ko, hindi ko bet yung orgy, hindi ko bet yung threesome, hindi ko bet yung mga kung ano-ano experimental na may BDSM. kasamang iba. Hindi din, hindi ko bet. Mm. Ako Kasi din. feeling ko dahil kakasugat ako, gano'n. Oo. Ayoko ng anything that will hurt me. Okay lang Same. siguro yung mga toys for a Mhm. change, but I would never, never, I think, do Yung mga something that would hurt may me. mga pamalo. Salamin to Oo, dahil Baka sabihin nyo na BBDSM ako mag-isa dito. Salamin to, hindi to paddle. correct, ayan. And then Ayan. ito, isa to sa mga ngayon kasi nga we are on digital age, yung sexting and online sex. Mhm. Ayan. So, ikaw ba, Bex? Anong mo dito? Same Ako, mo? okay. Okay ako. I'm Doon sa very open to this. Kahit Oo, ni sa mga jowa. jowa-jowaan. Hindi, pero kasi Natawa ka sa akin. kahit hindi, wala wala eh. Oo, Hindi. kung single ka, go. Oo, Oo, 'di true, ba? true, true. Oo, kung single ka, go. It's your At choice. saka for me kasi, sexting is not about yung parang, alam mo yung phone sex, yung dinidescribe niya yung Oo. ginagawa niya. For me, hindi yun yung sexting. For me, yung like talking sexy or alam mo yun, Oo. sharing Talking dirty. mga ganun. Pero hindi yung, oh, I'm touching yung ganun. Yung hindi yung descriptive na, hindi yun yung type Oo, ko. oo. Actually, kaya ako masyado hindi na-shock dun sa mga messages nung pumutok yung issue ni Maris and ni Anthony, yung mga messages niya. For me, that's still super tame. Like, compared to what I do on my messenger. As in, walang wala Yeah. yun. Ikaw ba? Are you open to this? Siguro sa jowa, gano'n. Mhm. Pero yung sa mga Oh. kineme parang hindi kasi eto kasi Bex, iba yung sa babae. Sa totoo lang, sa mga straight. Feeling ko din naman nangyayari sa inyo, pero kasi iba yung dating 'pag sa babae. Like, ang dami kasi diyan online yung nanghihingi ng ng tatawa Oo, ako. oo. Show Tama. show me your boobs, ganyan. Show me your ganito. Send photo of your ganito. Parang ako gusto kong makapatay ng tao 'pag nakakita ko na gano'n. Parang libre mo lang nakuha 'to, you're getting it for free, gano'n. Parang what do I get from it? Alam mo yun, parang Sabi, bigyan mo ako ng show me your tits. Bobo pala. Ngipin yung ngi pinakita. Ay, I can't. Ayun. So, yung mga gano'n, Di ba hindi meron ko lang ganon? talaga Yung mga, oo. mga nag-viral before, siguro mga college pa tayo nito or Nakakatawa, oh. right after college, yung mga badet na kunwari nagsasaybo-saybora sila. Tapos, show me Correct. your cock. Tapos, napakita nila yung manok nilang alaga. Yung totoong manok. Ay, nahabi. Oo. Maganda yung content, I love it. Oo, Dapat true. gano'n, 'di ba? So, 'pag hiningan po kayo ng ng show me your tits, pakitaan niyo ng teeth, 'di ba, mga ganyan. Mag-ingat kayo mga Bex sa mga sa mga pagsisend ng mga pictures dahil alam mo, Oo, masyado kasi tayong puwede na correct. Kasi yung mga sinesend niyo na photos, they can save it. And yeah. then they can show it to others. So, shit. Alam mo yung Diyan parang pumapasok shit ang talaga. diyan pumapasok ang Snapchat at Telegram. Oo, para Dahil, protektado ka, gano'n. correct. Ayan. So, next is preferred aftercare. Yan. Ano bang mga gusto mong post-sex routine? Mga ganon. Gusto mo ba lang may Oo. cuddle, may pillow talk? Gusto mo ba yung siya mismo ang magliligo sa'yo after? Mga ganon. Mas maganda din na Ay, gusto ko may bino-vocalize yung mapagligo. relasyon. Cute yun together. Together. Yun Oo. naman yung para maging baldado at paliguan ng iba. Dati namin yan kaya lang ngayon day 'di na kasya sa Si sa CR. Kepa. Yung Oo, day. claustrophobia. Oo, day. 'Di na kaya. So ano-ano na lang, eme-eme na one by one, 'di ba? One step at a time, one by one. Ika nga ni Ate Oo, Rufa. true. Baby step. Ayan. Oo, correct.
Ayan, and syempre disclosing your STI status. Ano ba Very ibig sabihin important. nito? Kung meron kang sakit or STD, kailangan alam yun ng partner mo kasi Mm. syempre, like yung napanood ko sa Peacock, Peacock talaga, Peacock TV. Meron kasi Oo. dun yung, ano ba yung 90 Days Fiancé, natatawa ako, Oo. nag-viral to, feeling ko napanood mo to. So, yung transgender, meron siyang fiancé na Afamers ata Gomora ng Pinas, tas nag-open up na meron siyang sakit. So, yung mga gano'n, i-open niyo na lang din yung sakit. Pero, ano, siyempre, dapat in-open niyo yan bago may mangyari. Kasi siyempre, mamaya, Yes. tapos niyo na gawin, tsaka mo Kompromiso in-open, edi, na. Mm. oo, na ano, edi nagkaroon na siya ng sakit. So, dapat you Yeah. also, disclose any health issues that you have to your Lalo na partner. if you are if you are a couple na you like yung nagsiswing kayo, you are swingers, doing it with Oo. multiple partners, like kailangan regular ang testing, no? Kasi kung kayo lang naman at kayong dalawa lang naman, parang wala naman masyadong kaso with that. No? Pero at the beginning, it's important na alam nyo parehas na you are both safe. And lalo na kasi nung mga bagets pa tayo, hindi natin masyado yan naiisip eh. Ngayon na mas we are older, parang let's be wiser with how we get into relationships also. Na parang hindi lang basta-basta na go attack lang ng attack ng gano'n, di ba? Or if ayaw nyo, takot kayo magpa-test, make sure na you take the precautions of safe sex with condoms or whatever, prep and everything. Yeah. So, yun. Yeah. Important yan. And then, next is yung using birth control. So, ayan, dapat na pag-uusapan 'to kasi mamaya ano lang pala kayo, FUBU lang kayo. Tapos hindi Mm-mm. ka nag-birth control, kawawa din yung utoks kasi hindi naman niya alam na hindi ka nagbo-birth control ta's pinaputok mo Yes. siya sa loob mo. Parang dapat may boundaries tayo when it comes to this. Like, sabihan mo siya na huwag mo ipuputok sa loob or to be safe, ang advice ko, mag-birth control ka na. Kung alam mo sexually active ka Oo. para hindi ka madisgrasya na magkaanak ka kung kanino tas hindi mo na ma-track kung sino yung tatay. Alam mo yun yung Mm. gano'n. So parang you have to be really paano ba? Self-care first. Yun ang Yes. importante. Ako Oo. nagka-calendar ako. Nagka-calendar ka. May Taray may chance. ovaryo. Hindi, Taray na may ovaryo. eme Oo. lang yun. Pero ako din yung no, yung calendar, parang, syempre lang, wag ka magbe-base sa isa lang always. Um, parang 2 or 3 ganyan. Para kung gusto mo talagang super safe ka na, like, you're on the pill, tapos meron ka rin calendar para you have a track of anong nangyayari with Oo. your Pero body and ako, all. the most safe that you can do is birth control. And Mm-mm. number two, hindi number two, parehas na number one to. Sa babae, birth control and yung condoms. Para Mm-mm. talagang safe na hindi ka mabigyan ng STD or ng Yes. HIV. Kung active, if you're sexually active, tapos Mm-mm. wala kang partner and you're single, then you have to use those. Yes, Para yes, yes, safe yes. ka. Kasi pwedeng matransmit yun sa'yo nang hindi mo alam. Yeah. Pwede Also, nilang sabihin na ay, wala silang disease pero meron pala, yung gano'n. true, true. Tsaka with, I think nasabi ko naman nandun to before in an episode, no? Yung safe sex is not always about yung condoms and that. Also, it means yung hooking, lalo na sa hookup culture, you make sure someone else knows where you are, saan ka nandoon, para lang if kung ano man mangyari, alam mo yun, parang may, wag mong isi-secret kung nasaan ka or ganyan, para Oo, oo. mamaya hindi ka na umuwi, at least alam namin sinong may nag-post sa Facebook, may makakapag-reply sa amin. Ay, sabi niya po na andito siya. Ganun. Diba? Para safe. Yun yung, Correct. ano. Ayan. Number 10, pregnancy. Yung mga what if. What if magbahabuo? Anong mangyayari? Kailangan pag-usapan nyo din. I think eto dapat pag-usapan 'to 'pag nasa relationship ka, pero yung mga Yes, FUBU di oo. mo na kailangan kasi this is too Mm. personal. Yeah. So, ayun, Keber. So, Lalo ayan, na and siyempre another if thing that you need go. if aktibo kayong straight couple, 'di ba? Malay mo, Oo, sinasadya na pala niya. Alam mo 'yun. Gusto niya na pala ng baby, ikaw hindi mo pa gusto, mga gano'n. Kailangan na pag-uusapan niyo din 'yun para
you are on the same Correct. page. Ganyan. Para hindi kayo nagkakagulatan pag biglang, oh my God. Di ba yung lagi naririnig na aksidenteng nabuntis? Ano yan? Nabundol ka ng edits. Correct. Hindi ka naman si Maria para mag-ano, 'di ba? Para magbuntis na by miracle, 'di ba? By Joseph and Mary, mga ganon ay ekis. And syempre, another thing that you need to discuss is yung nga, sexual assault and trauma. So, kung may mga ganito kayong experience and you're comfortable to discuss, kasi this Yeah. type of topic is quite sensitive. So, kung hindi mo pa kaya, okay lang naman. Pero once you're ready, try to open this up to your partner kasi maybe this type of trauma affects how you are in the relationship and how you are in Yes. bed. Mm-mm. Mm. Kahit na yung malay mo, ayaw mo kahit hindi mismo sa sex, kahit dun sa relationship yung like, pag nasigawan ka, parang, for him, mababaw lang, pero sa'yo, sobrang lalim na pala pag nasisigawan ka Yeah, because of trauma at home, mga ganyang bagay. So, yeah, kailangan na pag-uusapan nyo yan. And with sex also, yung parang, ayaw mong nahahawakan sa ganitong part, ayaw mong na-explore yung part na yun kasi you had, like, a bad experience with it before, mga ganyan. Mas maganda din na na-open up nyo with each other para you would know how to, like, go about it without offending each other. Na parang, it's not about you, it's about my experience, mga ganong kineso. Ayan. So, yun lang naman, no? Sana may natutunan kayo ngayong, episode. correct. Sana meron kayong napulot for today's episode and tuloy-tuloy lang po tayo sa support sa Oo, mga true. loyal na fresh. Charing. At wag dun sa mga tsakang confident. Ayan. yung Siyempre, source namin ng itong 11 must discuss topics, ilalagay ko siya sa link below kung nandun siya nakuha para kung gusto niyo pang mas deeper reading on it. Okay, meron kayong copy, ganon. oh, correct. Yan. Para pwede nyo balik-balikan. Ganun. True. Ayan. And more to come sa pagbabalik ng Dexter. Dexters. Kwentuhan. Inuman. Tawanan. Pasaran. Tara na agad! Tara na Agad podcast every other Friday 9 p.m. on Spotify and YouTube. And we're back. Yes, nandito naman tayo sa segment kung saan nag-suggest, nag-recommend tayo ng mga movies, music, and stuff. And for this episode tayo ay magwa-watch mo Taste Bex. Ano ba ang dapat nilang panoorin? Yes, panoorin nila ang Silo. It's a series and it's available on Apple TV. Kung wala, mag-download na lang kayo sa torrent. Alam nyo na yan. So, kung gusto nyo explore yung world inside the silo and you want to be part of this community na trying to find out what's outside and you want it in a dystopian setting, yon, watch nyo na yung silo. And this is gonna be my pilot episode for Talk About It. So, i-follow nyo na yung channel ko and yung page FB and IG kasi yan ang ating pilot episode, this silo. We will deep dive kung ano bang meron doon at bakit nyo siya kailangan panoorin. Ayan, so maganda siya, Bex. So, try nyo na. Go. Ako, ang recommendation ko is The Girl on the Train, starring Emily Blunt. Actually, ano pa to? 2016 pa siya, no? Pero ngayon ko lang siya napanood kasi it's just been available on Netflix. Just, Yeah. I think, this week lang. So, it's a good, psychological thriller na movie. And, kasi yun talaga yung pinaka-main genre ko of films. Also, Ito Mama Tambien, I know this is Rogue's favorite film. And I've just seen it. So good also. So yun, give it also a watch. Yan. Ayan. Ayan, push natin yung mga Bex, yung mga pagnood-nood. And then, of course, hindi Correct. matatapos ang episode na to nang wala kayong nalalearn. Dahil deserve niyong maging bakla, ito ang Word of the Bex. Ayan. So, ang ating word of the Bex ay Inglaterra. Okay. Ano nga ba? Ano nga ba ang Inglaterra? Inget? Charis, ano to? Please. It is yung mga friend na nating, Englisher. Okay, gets. Okay. Yung mga, like si Rogue, siya isang Inglaterra. Alam mo na. Mahirap kausap minsan.
Oo, Day. Inglaterra. Oo. Nagsagada nga ata siya, 'di Oo ba? nga Kaya I kaya love wala siya it. lately, 'di ba? Oo. Balik na naman siya. I'm happy for him because he's back to his element of traveling kasi yun talaga yung Yes. buhay niya. Correct. So, good for him. Ay, we're happy for you, Rog, and push mo lang ang pagiging Inglaterra. Correct. Ayan. So, yun lang naman ang ating episode. No, isang episode na naman na natapos. Kalain mo yon pang 55th True. episode, pero parang, ano siya, lucky number for the year because 55th episode is one of the best episodes so far. Yes. Tsaka Dahil sa ano, mga Hanashi, 55 Baxter's episodes and I think nakaka-21 na tayo na Dear Bex. So like that's 70 episodes in total. So super love it for correct. us. Na parang, At least consistent tayo, yes, oo, kahit napagod na correct. tayo, Oo, papagod. true. Kahit may mga appointment kung saan Ayan, saan, no, inilalaban. correct. Kasi nga, pag may gusto, may, May crush, ganun. Bobo! May paraan. ayan. Kaya nga, para magtuloy-tuloy kami sa Baxters, i-rate nyo na po ang podcast namin sa Spotify ng 5 stars and of course sa Apple Podcast. And of course, please follow us on YouTube kasi nag-air din po kami sa YouTube, not just in Yes. Spotify and Apple. We are on YouTube, we are on Facebook. We also have updates on IG, we also have updates on TikTok. So follow nyo lang kami sa lahat if you want to be part of the Baxters community. At Baxter's Podcast, BEKXCRZ Podcast, yon. So, follow nyo na din ang aming personal accounts with Jonah with 4 A's and Romel po 620 between dot jobs and Tara na Agad Podcast with my cousins. We are Yeah. airing Wednesday to sa Friday. Meron kaming episode. It's all about um, love life namin magpipinsan. Parang it's our first time to talk about it na kaming Open apat. up, oo. Oo, Oo, yun. oo. So, may mga Correct. I love hulatan, it. may mga ganon. So, yan. Tara na agad Ayan. podcast. Yan. Oo. And of course, please follow my page. Malapit na po ang launching ng first episode ng Talk About It. It's a YouTube channel, hindi siya podcast to. So it's gonna be a YouTube channel. We have Facebook and we have IG. So follow nyo lang kami sa mga updates. Ayun. Stay tuned. Yan. Malapit-lapit na Yan. po. At Talk About It. Love it. Ano una yung Silo, yung pinakauna yung Yeah, yung Zyla yung pinakauna. So you'll you Dora. will you'll know more about it once I launch the episode. So laban lang tayo. Laban lang tayo kasi malapit na mag-weekend and of course, True. kung wala ka mang date ngayong Valentine's Day, Keber. Para saan pa ang 10 mga daliri? Charing, kamay at Ems. paa. Para saan pa ang Pornhub? Charis. At ang mga mic. Charing! Kadiri. Ang baboy. Nasa baboy, charis. Ayan, thank you Charot everyone lang. for tuning in and for always supporting Baxters. Patuloy lang po kayo mag-send ng message and everything kung meron kayong mga topics na gustong pag-usapan. Yes, thank you so. Bye. Always be kind. Bye! Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.